Ito na nga pala yung mga gala ko dati na mga binatilyo. 5 months and 1 week na sila. Cross to ng 3/4 dito. JBK over 1 Walker. Tapos sa 5 Queen na inahin. Mapapansin nyo, magkamukha na sila. 4 yan eh. 3 magkakamukha. Ang kulay, palong, tsaka kulay ng paa. At saka isang medyo wine red ang kulay. Yung isa na ibenta ko ng kamukha nila. Dito, makalaman mo na medyo malapot yung dugo na ginamit ko sa kanila. Kasi naiba din nila yung katangian nung breed nila. Kaya na sinasabi ko, pag sinabing sweater, kailangan sweater. Hindi dapat magbato ng ibang kulay. Kung ibabalik mo to sa inahin, malamang sa malamang, halos ma-eliminate mo yung ibang kulay na nahalo dito. Matatanggal mo na yung ganitong kulay at malamang mas malaking porsyento na maibato mo na halos lahat sila magkamukha sa pag 3/4 mo pa lang. Pero kung ibabalik mo to, itong mga 50-50 na to sa kanyang inahin, syempre, pipiliin mo kung ano yung kursunada mo. Titignan mo yung mga hipo nila, yung anong kursunada mo. Pero ako, ang una kong tinitingnan, kung paano silang umaway. Ngayon, kung halimbawa wala akong napili dito sa dalawang to, hindi ko sila ibabalik. Sayang yung oras at panahon. Hahanap ako uli ng isang lalaki na ipapares ko sa inay na ginamit ko dito. Hanggang sa makuha ko kung anong kulay o ang anong gusto kong kulay tsaka ang gusto kong away. Ngayon, pag meron na ako na kursunadaan, tsaka ko lang siya ibabalik. Kung sakali namang may napili na ako dito, pag ibinalik ko to, siyempre ang resulta nito magiging 3/4. Ngayon, uobserbahan ko kung anong karakteristik nila. Kung halos naging magkamukha na yung lamas nila, lahat ng ibinato ng nila, pagdating sa 3/4, naging magkakamukha na sila. Oobserbahan ko sila. Titignan ko yung kung paano yung kilos nila, kung paano yung mga hipo ng katawan nila, tapos kung paano na sila umaway. Siyempre, mag-iwalay nga yung mga katangian nila. Pero, meron silang iisang partikular na galaw na halos makikita mo sa kanila. Meron siyempre nilalabas na iba-ibang karakteristik yan. Medyo may sobrang tatapang, may mga gigil. Hanapin mo yon. Ngayon, kung may napili ka pagdating ng 3/4, pwede mo na silang i-brother and sister mating para mailak mo na yung genes nila. Magiging sila na yung pure na strain na sinasabi. Kasi kung kaya na nilang iba to, sa 3/4 pa lang, yung katangian, halos sa lahat ng anak niya, naging magkakamukha na sila. Halos, yung sinasabi ko na, halos nasa ano ka na, malapot na yung dugo nila, huwag ka nang lalagpas. Pwede mo na silang ilak sa 3/4 pagdatingan. Ngayon, kung sa 50-50, nagbabato pa siya ng ibang kulay, pero may nakita ka ng kursunada mo, pwede mo rin ilak sila. Wala namang problema dun. Ganun nga yung ginawa ko dun sa una kong palagi na JBK. Diba? Ayos din naman. Wala namang problema. Kaya hindi ako nagkagawa ng chart. Kailangan magiging observant ka lang. Yun ang unang-unang nakita ko dun sa nakita kong video. Sa lahat ng video na napanood ko, siya yung pinaka malapit sa poultry, sa mga gamecock na palahi. Kailangan raw magiging observant ka. Yun ang key
sa pagla-line breed at pag-i-inbreed. Makikita mo dito yung JBK ko, meron siyang spot ng mga dark. Saka ano niya, pulok. Tapos makikita mo talaga na ibang-iba siya sa mga sweater na to. Ang advantage pala ng mga inbred na manok, lalo na yung mga brother and sister mating, at nakakapagpalabas ka ng isang napakagaling na manok o sanada mo from brother and sister mating, magiging prepotent siya. Kaya niyang ibato sa mga anak niya kung ano ang katangian niya. Medyo sasabihin mo merong, sabi nila pag pure daw bulok. Oo, kasi pero yung katangian na hinahanap mo, halos masisingle out mo sa kanila. Yung katangian na sinilik mo para maging pure sila, ay kaya niyang ibato sa magiging anak niya. Magiging prepotent sila. Hindi yun mawawala sa kanila. Pero kailangan maging mapili ka. Dahil dyan lumalabas talaga yung mga abnormalities. Yung sinasabi ko, pag nakakita ka ng tumatakbo, wag mo nang tanggalin mo na agad yun. Pasensya na kayo sa asang magulo. Pero kung mailag, pero maaway pa rin, okay lang yun. Pero yung mga mailag, i-breed mo sa matatapang. Sa lahi rin nila. Doon ka na lang gumawa ng isang pamilya. Ngayon, kahit na pinaikot-ikot mo lang sila, pero iisa lang ang dugo nila, magiging pure strain pa rin sila. Magiging pure pa rin sila. Pero kailangan, bawat stage ng pagbe-breed mo, halimbawa 50-50, magte-test ka kailangan. Kaya nga ako nag-out ng isa para masubukan kung mananalo ba, kung magkakat ba, kung tatakbo ba. Ite-test breed mo pa rin sila kahit pa paano. Ngayon, pag 50-50, binalik mo, nag 3/4 ka, ite-test mo pa rin uli sila. Siyempre, sa hindi naman sobrang kabigatan na laban, dahil nga pure sila. Kaya medyo alalay ba tinatawag. Ngayon, pag nakabuo ka na ng sariling linyada or strain sa kanila, subukan mo na silang i-cross sa ibang lahi. Doon mo makikita lahat ng pinaghirapan mo, kaya niyan na ibato yung mga katangian na sinelect mo. Kaya ganda na nila halos magkamukha. 50-50 pa lang yan. Yung 3/4 nga pala, yung 1/4 na namunwakir, sweater din. Kaya nung pagbato ko sa 5K, pag-cross ka sa kanila, parang talaga, sila. Ang gaganda nila. Hinihintay ko na lang itong mag-away. Baka ibitaw ko ito mga 6 months. Sana maganda resulta. Huwag kayong matakot mag-inbreed. Mag-line breed. May mga masama, may mabuti. Kaya lang gugol-cool ka talaga ng oras. Lalo na pag maganda yung mga naging materyales mo, matutuwa ka. Kung marehas lang doon sa mga nakikita mo, nakakatawa na. Kaganda na niya. Kaganda.